Isa po ang Iloilo sa nagpo-produce ng asin na kung saan ang tawag dito ay budbud. Ito po ay tradisyonal na paraan ng paggawa ng asin at sinasabing nagsimula pa noong 1823. Wow. At isa po sa natitirang gumagawa ng bamboo salt ay si Lorly Nobelzada ng Miag-Ao, Iloilo. Makakasama po natin siya via Zoom. Magandang umaga, Ma'am Lorly! Ang umaga din po, Ma'am Love and Sir Tony Pet. Yes! Mayag nga aga from Miag-Ao, Iloilo. Yes. Ganda na. Maayong aga from Miag-Ao. Miag-Ao. Hello! Ayan, palangga. Ito na! Una agad po naming tanong, Ma'am Lorly, budbud Yes salt. po. Ano, sa mga hindi pa po nakakaalam, ano po ba ang budbud salt? Okay. Yung budbud asin ng Miag-Ao ay nagsimula pa noong 1823 na kung saan ay naging dyeing industry siya, kaya kailangan namin i-revive, i-preserve, and to pass it on. Ang budbud asin ng Miag-Ao ay tradisyonal na pamamaraan na kung saan po ito po ay pinifilter sa buhangin. Okay. Buhangin na saturated po at ito ay pinapadry sa kawayan. Kaya pala bamboo salt. Correct. Yes po. Pagkatapos po, mga ilang araw po bang nangyayari? Ano po ang proseso po, ma'am, sa paggawa ng budbud salt, yung step by step po? Okay. Yes po. Mula po sa ang dagat budbud po ng ito. asin, ang proseso po ng paggawa ng budbud ng asin ng Miag-Ao ay nagsisimula po doon sa Sugkayan na buhangin na area. Okay. Ito po ay linilinis namin sa mga 2 to 3 months. Mula October hanggang December. At saka doon na natin maglalagay tayo ng fencing, ng mga flaglets, na kung saan araw-araw ay dinidiligan ang buhangin sa loob ng 7 araw. Para maging matured po ang buhangin at saka maging saturated. At ito ay nilalagay natin sa filtration house na kung saan ito ay inugasan ng tubig dagat at saka magdadaloy doon sa depository na maging brine. Ang itong brine namin o filtered seawater ay nilalagyan namin ng palunos or salangkugi or tinatawag namin ngayon na gak fruit, ang extract mismo. At saka nilalagay natin doon sa drying facility na biniak na mga kawayan. Nice. Ito po ay maging asin sa loob ng 3 to 4 days. And after that, every 2 days or every day, maka-harvest po tayo ng asin. Okay. And then, Nay Lorly, And then gaano karaming asin ang inyong na-harvest kada harvest time po ninyo? sa ngayon po, maka-harvest po tayo ng mga 30 to 50 kilos Wow. every 2 days. Wow, marami yun. Marami. Opo. Marami po kayong kasama sa pagproseso ng sea salt natin. Ang kasama ko po dito, ang family ko, at saka meron na po tayong mga worker na mga babae po. Aba. Na sa Kalipi, yung Kalipunan ng Liping Pilipina na mga Mahusay. member. Mahusay. Aba, at saan nga po, sa ngayon po, saan po ba dinadala o binebenta ang ating asin mula sa Miag-Ao? Opo, yung budbud na asin po natin ay dito rin po, nagbibinta rin po kami na naririyan pa rin po yung pagbabarter, nagpapalitan po yung mga tao sa Bukirin ng Miag-Ao, dinadala dito, ang kanilang produkto nagbabarter. Opo. Tapos meron pa rin po kaming gantangan, yung wooden box Okay, na yes. only 100 pesos. Wow. Ganda. Tapos meron po tayong mga B2B, business to business. Halimbawa, yung Molly Deli and Restaurant, yung Citadines Hotel, ang Richmond, at saka yung isang coffee shop ng
brotherhood. Yung pong ang packaging po talaga mukhang export quality, mukhang ready-ready Opo. nang dalhin sa ibang bansa. Yes, maganda Opo, po yung ma'am, kasi- maganda po yung pagkapakete. Pero ang isa po sa gusto naming malaman sa inyo, kasi kanina parang sinasabi nyo po, parang gusto nyong buhayin, gusto nyong mapanatili. Opo, Ano ho ba opo. yung kahalagahan ng budbud salt, ha? Bakit po kailangan ma-preserve po natin ito at bakit kailangan ipagpatuloy? Opo. Kailangan, napakahalaga po ito sa amin bilang mga miyagawanan kasi kultura po talaga ito ng miyagaw na kung saan ito ang bumuhay sa mga ninuno namin mula noong 1823. At saka napakahalaga po ito kasi noon ang mga matatanda namin matagal mamatay dahil sa pag-aasin na ito. Kung baga yung immune system pinapalakas dahil Wow. palagi kang nakalublob sa tubig dagat, buong araw ka dyan sa... Exercise! Yes po, exercise at saka Vitamin D sa marami araw. kang init ng araw, maraming Correct. vitamin D. Yes po, Correct, ma'am. tama. At saka nagpapapreserve ng beauty. Ruda! Tama! Kaya po siya na yung anak ko, fresh pa rin. Beautiful! Yes, Yun fresh na. pa rin. At syempre, nagko-conduct din daw po kayo ng mga seminars. Saan ho kayo napupuntang mga lugar dito sa buong Pilipinas? Nakarating na ba kayo sa ibang Opo. bansa? Sa September po, naimbita po tayo ng Terra Madre International sa Turin, Italy. Wow! Torino! Sa Torino. Wow, kayo, mag-enjoy ka po ron. Sa kanila bilang isang babae at saka isang registered social worker na magtulungan po tayo. Tama po. Magkaroon po tayo ng community organizing at saka introduce yung pag-aasin po. Ayan. Para maibangon itong industriya na ito, magtulungan para magkaroon rin po sila ng asin sa kanilang mga lugar. Nice! O, ayan ha. Oo, ang Maraming dami salamat. nating mga coastal areas eh. Tama, tama. Tama yung Opo, sinasabi ni opo. Miss Lorly. Para talagang Yes po. self-sustainability. Para tayo na hindi na tayo Yes po. mag-export ng asin natin. Tama. Atin na lang. Opo. Mabuhay po kayo. Mahusay ka! Opo. Mabuhay po kayo. ka rin! At ang iyong mga kasama. Paki-extend po yung aming pasasalamat at pagsaludo sa inyong pong mga kasama At dyan po sa pamilya. inyong advokasya. Opo. Yes po, ma'am. Mabuhay po kayo! Maraming salamat po, Ma'am Lorly. Maraming salamat po. Lorly. Maraming salamat. Maraming Love salamat. and start to Halong defend. gid. Bye! Hi! Sa mga dyan na profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, to the pet, and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.